chapter 28. Matthew chapter 28, verse 1 hanggang 10. Ang Bible po na gagamitin ko ay ang salin ng salita ng Diyos. Dito sa kabanatang 28, talata 1, madaling araw ng linggo, makalipas ang araw ng pamamahinga, pumunta sa libingan si Maria na taga Magdala, kasama ang isa pang Maria upang tingnan ito. Biglang lumindol ng malakas at isang anghel ng Panginoon ang bumaba mula sa langit at ibinulong ang bato na nakatakip sa libingan at inupuan ito. Nakakasilaw na parang kidlat ang kanyang anyo at puting-puti ang kanyang damit. Nanginig sa takot ang mga sundalong nagbabantay sa libingan at hindi matay. Sinabi ng mga anghel sa mga babae, "Huwag kayong matakot, alam kong hinahanap ninyo si Jesus na ipinako sa krus. Wala na siya rito, dahil nabuhay siyang ulit tulad ng sinabi niya sa inyo. Halika kayo, tingnan ninyo ang pinaglagyan ng kanyang pangkal." Pagkatapos, sinabi ng anghel sa kanila, "Puntahan niyo agad ang mga tagasunod niya at sabihin ninyo sa kanila na nabuhay siyang muli at mauuna siya sa inyo sa Galilea. Doon ninyo siya makikita. Tandaan ninyo ang sinasabi ko sa inyo." Kaya dali-dali silang umalis sa libingan at kahit natatakot sila, masaya pa rin sila na ibinalita sa kanila ng anghel. Patakbo nilang pinuntahan ang mga tagasunod ni Jesus upang ibalita ang pangyayari. Pero maya-maya, sinalubong sila ni Jesus sa daan at pinangi. Lumapit sila kay Jesus, niyakap ang kanyang mga paa at sinamba siya. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Huwag kayong matakot. Puntahan ninyo ang aking mga kapatid at sabihin sa kanila na pumunta sila sa Galilea, doon nila ako makikita." Tayo po'y nanalangin. Panginoon, kabayan niyo po kami sa aming pong pag-aaral ng iyong mga salita. Kayo po ang Diyos na magbigay po ng kaunawaan sa mga pag-aaralan po namin. Bigyan niyo po kami ng pagkakaintindi sa kaliwanagan po ng iyong Ebanghelyo tungkol sa pagkabuhay ng muli ng Panginoon Jesucristo. Patuloy po namin hinihiling, O Diyos, sa inyo na ang inyong banal na Espiritu ay sumaamin at patuloy na magbigay po sa amin ng karunungan upang maunawaan, Panginoon, ang mga mensahe na ito tungkol sa pagkabuhay ng muli. Ikaw ang Diyos, Panginoon, ang patuloy na amin pong mabigyan, O Diyos, ng kasentruhan ng aming pag-aaral gaya ng kasentruhan ng aming pagsamba sa inyo kanina sa pamamagitan ng pag-aawitan at ng aming pong pagkakaroon. Kayo po ang Diyos na tumanggap ng pinakamataas na papuri at pagluhalhati sa pagtitipon namin ito. Salamat po at ibinabalik po na mayroon pong pagpapasalamat ang lahat ng ito sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ang mensahe po natin ngayon tungkol sa pagkabuhay ng muli ni Kristo ay ang mensahe ng pagkabuhay ng muli ni Kristo. So, klaro po doon po sa ating binasang mga talata, yung binanggit ni Mateo tungkol sa pagkabuhay na muli ng Panginoon. Napag-aralan po natin noong mga nakaraan yung dalawang mahalagang mensahe sa Ebanghelyo, ang kamatayan at ang pag-ibig kay Kristo. At ngayon naman po ay ating aaralin ang mensahe sa araw na ito, yung tunay na mensahe ng pagkabuhay ng muli ni Kristo. Mahalaga po yun, mga kapatid. Kanina, habang kami nag-uusap
yung ano ba yung significance na ginagawa ng mga Roman Catholic tungkol sa kanilang pagsalubong. So, alam natin mga kapatid na medyo nagkakaroon tayo ng problema sa mga Roman Catholic sa issue ng hindi ko klaro at malinaw yung reason bakit ba nila pinaalala ang pagkabuhay na mabuli ng ating Panginoong Jesucristo. So, walang pinagkaibayan kung bakit pagmahal na araw, tayo yung pinaka-longest procession sa buong Pilipinas. No? At walang pinagkaibayan na ang Pilipinas din ay masyadong liboto pagmahal na araw pagdating sa mga gawaing pagpapakita ng kabanalan pag-araw ng Biyernes Santo. May penitensya, hindi ba? So, kitang-kita natin na may problema pagdating sa kaunawaan tungkol sa gospel ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang pagkamatay, pagkalibing at muling pagkabuhay. Maraming simbahan ngayon mga kapatid, ang tema ay ang pagkabuhay ng muli ni Kristo. At maraming mga tao, ang mga nasa iba't ibang simbahan, sila'y sumasalubong dahil ngayong linggo ay Pasko ng pagkabuhay, sabi nila. At inaalala ito ng marami. So ano nga po ba ang tunay na mensahe ng pagkabuhay ni Kristo? Sabi ng Ligonier, the resurrection of Christ is the central event of the Christian faith. And indeed, of all world history, if Jesus did not bodily rise from the dead after 3 days, Christianity is false, and all people remain dead in their sins. 1 Corinthians chapter 15, 14, 17. No? Ang muling pagkabuhay daw ni Kristo ay central event ng pananampalatayang Kristiyano. At katunayan yan na ang buong kasaysayan ng mundo. Kung si Jesus daw ay hindi bumangon sa kanyang katawan mula sa mga patay, pagkatapos ng 3 araw, ang Kristyanismo daw ay hindi totoo. Ito'y buwad, ano? At ang lahat ng tao ay nananatiling patay. Ang lahat ng tao na sumampalataya kay Kristo ay nananatiling patay sa kanilang mga kasalanan. So, kaya mga kapatid, napakahalaga para sa atin na maunawaan ang tunay na mensahe ng pagkabuhay ng muli ni Kristo. Hindi lang sa alam ng tao ang tungkol dito, kundi dapat may conviction. May conviction tayo, lalo na mga believer, na tama ang ginagawa natin sa pag-alala sa pangyayari ito. Sa talatang binasa natin sa Matthew chapter 20, verse 1 and 10, ano ba ang mensahe na pinarating sa atin ni Matthew tungkol sa pagkabuhay ng muli ni Kristo na pinapakita sa atin ng mga talatang binasa natin? Tatlong bagay. Una, ang pinapakita ng mensahe ng pagkabuhay ng muli ni Kristo sa atin ay ang patunay nito. No? Ang patunay ng pagkabuhay ng muli ni Kristo. Importante yan sa details. Dahil kung hindi o kung walang magpapatunay na si Kristo ay binuhay na maguli, wala palang silbi yung pananampalataya natin at wala palang kaburuhan yung pagtitipon natin. Sabi dito sa verse 1 and 4, madaling araw ng linggo, makalipas ang araw ng pamamahinga, pumunta sa libingan si Maria na taga Magdala kasama ang isa pang Maria upang tingnan ito. Biglang lumindol ng malakas at isang anghel ng Panginoon ang bumaba mula sa langit at idinulong ang bato na
anyo at puting-puti ang kanyang damit. Nanginig sa takot ang mga sundalong nagbabantay sa libingan at hinimatay. Sa mga talatang ito na nabasa natin, mga kapatid, kung binasa niyo yan, may nangyari sa lugar na pinaglibingan ni Kristo. At may mga tauhan sa mga talata na hindi lang po isa, kundi maraming tao ang nakakita ng tunay na pangyayari sa pagkabuhay na muli ni Kristo madaling araw ng linggo. Sa King James, after Sabbath, and then unang araw ng magtatakip sining. Kaya yung ating gawain ngayon na ating inaalala ang pagkabuhay ng muli ni Kristo na sa loob ng 3 araw mula Friday, Saturday, at ito yung third day na sinasabi ng Biblia na siya'y nabuhay na maguli. Mga kapatid, napakahalaga ng mga tauhan doon sa binasa natin at mahalaga ang mga papel nila sa kanilang mga testimonya bilang saksi o bilang mga saksi para sila yung magpatunay na totoo na buhay na muli si Kristo. Kahit naman po yan sa hukuman, no? Kung merong isang krimen na kailangan pong patunayan na yung krimen ng isang biktima o isang nasasaktan, na mapatunayan na siya po ay hindi guilty kung sa ginawa niya, kailangan mayroong magpatunay. No, hindi lang po isa ang mga witness na kinukuha, marami para patunayan, no, doon sa nasasaktan na siya po ay hindi guilty doon sa krimen na ibinibintang sa kanya. So, mahalaga po yung mga saksi na ito sa pagkabuhay na muli ng ating Panginoong Jesucristo na kanilang pinatutunayan. Pinatotohanan yan, mga kapatid, ng mga alagad na babae ni Kristo sa talatang 1. Di ba, nabasa natin, madaling araw ng linggo, makalipas ang araw ng pamamahinga, pumunta sa libingan si Maria na taga Magdala kasama ang isa pang Maria upang tingnan ito. At sinabi natin yung Sunday, no? Hindi pwedeng, hindi nagkakamali ang mga babaeng ito sa libingan na pinuntahan nila kay Kristo. Alam nila na yun ang libingan na pinaglibingan kay Kristo dahil mismo sila'y nakita nila doon nang ilibing ni Jose ang katawan ni Kristo sa libingan na iyon. At sa kanilang pagtungo doon para muli ay pumunta sa libingan ni Kristo ay wala na si Kristo sa kanyang libingan. Sabi yan ng Lucas, Kabanatang 24, talatay 2 hanggang 3. Sabi dito, nang dumating sila sa libingan, nakita nilang inalis na ang batong nakatakip sa pintuan ng libingan. Kaya pumasok sila sa loob, pero hindi nila nakita ang bangkay ng Panginoong Jesus. So dito pa lang makikita natin, after ng kanilang pagkakakita ng libingan ng Panginoong Jesucristo, wala yung bangkay ni Kristo doon. So ano yung nangyari? May kumuha ba? Yun ang kanilang iniisip. At sino ang kumuha nung katawan ni Kristo doon? Hindi po pwede ang mga gwardiya. Kasi sa history, merong gwardiya na nagbabantay doon dahil meron sila
himala sa panahon ng siya ay patay. Kaya mahigpit na pinagwardyahan yan ng mga Pariseo sa kanilang mga gwardya. Kaya hindi po pwede ang mga gwardya ang kumuha ng kasiraan po nila yun, mga kapatid. Malinaw po yan na binanggit. Tignan niyo po sa Matthew chapter 27, verse 62. Sa Matthew chapter 27, verse 62, sabi dito, kinabukasan, araw ng pamamahinga, pumunta ang mga namamahalang pari at ang mga Pariseo kay Pilato. Sinabi nila, natatandaan po namin na noong buhay pa ang mapagpanggap na iyon, sinabi niya na mabubuhay daw siyang muli pagkatapos ng 3 araw. Kaya mabuti siguro pamantayan po ninyo ang kanyang libingan sa mga susunod na araw dahil baka nang awin ng mga tagasunod niya ang kanyang bangkay at ipamalitang nabuhay siya. Kapag nangyari ito, mas magiging masahol pa ang pantarayan ito kaysa noong una. Sumagot si Pilato sa kanila, may mga gwardya kayo na ang magpabantay ayon sa nalalaman ninyo. Kaya pumunta sila sa libingan at tinatakan nila ang bato na nakatakip sa libingan upang malaman nila kung may nagbukas at nag-iwan sila roon ng ilang mga bantay. So, yung sabi natin kanina, napaka-imposible ng mga gwardya ang kukuha ng katawan ni Kristo kasi mahigpit na pinabantayan yun sa kanila. At yung pangatlong witness, mismo yung mga bantay. Alam nila na si Kristo ay nabuhay na muli. Bakit? Dahil nakita nila ang anghel ng Panginoon na inaalis ang pintuan ng libingan. Tignan niyo po sa verse 2. Biglang lumindol ng malakas at isang anghel ng Panginoon ang bumaba mula sa langit at iginulong ang bato na nakatakip sa libingan at kinumpaan ito. Nakakasilaw na parang kidlat ang kanyang anyo at puting-puti ang kanyang damit. Verse 4, nanginig sa takot ang mga sundalo nagbabantay sa libingan at hinimatay. Kung ikaw nga naman ang makakita ng isang anghel ng Panginoon o kahit tao lang na nakakasilaw, hindi ba't matatakot ka at mahihimatay ka dahil sa takot? Ganun po ang nangyari sa gwardya, sa mga gwardya ng panahon na yun. Mga kapatid, maliwanag na maliwanag yung mga patunay na ito, na mismo ang Panginoong Hesus ang kusang nagbangon sa sarili niya. Binuhay muli siya ng Diyos at nagpakita sa maraming tao sa panahon nila. Kasama na doon si Saulo na Pablo ngayon, para patunayan na si Kristo ay Diyos. Ang resurrection ay isang pagpapatunay na si Kristo nga ay Diyos. At totoo na buhay mula sa mga patay. Tignan niyo po yung 1 Corinthians chapter 15, verse 5 and 8. 1 Corinthians chapter 15, verse 5 hanggang 8. Sabi dito, nagpakita siya kay Pedro, basahin na natin yung 4. Inilibing siya ng muling nabuhay sa ikatlong araw ayon din sa kasalutan. Nagpakita siya kay Pedro at sa iba pang 12 apostol. Pagkatapos, nagpakita rin siya sa mahigit 500 ng mga kapatid na nagkakatipon. Karamihan sa kanila ay buhay pa hanggang ngayon, ngunit ang ilan sa kanila ay patay na. 7. Nagpakita rin siya kay Santiago at pagkatapos sa lahat ng apostol. Verse 8. At sa kauli-hulihan ay nagpakita rin siya sa akin, si Apostle Paul, na nagsabi ng dapat ko. Ang katulad ko ay isang sanggol na ipinanganak ng wala sa panahon dahil biglaan ang aking pagkakilala sa Kanya. Napansin niyo doon sa binasa natin, mga kapatid, kanino siya nagpakita? At
after ng kanyang resurrection. Sa mga unbeliever o sa mga believer. Doon sa binasa natin sa 1 Corinthians 15, nagpakita siya mismo sa mga sumampalataya sa Kanya. No, bakit niya ginawa yun? Sa susunod na point natin, didiinan po natin yan mga kapatid. Dahil sa mga patotoo ng mga tao nakakita kay Kristo, after ng kanyang kamatayan, ay nagpapatunay ito na totoo po, mga kapatid, na totoo po ang ating kaligtasan. Totoo ang ating pagiging born again. At totoo po na tayo ay mayroong walang hanggang buhay kay Kristo. At ito pa ang sigurado, dahil sa resurrection ni Christ, na totoo po na tayo ay pinatawad ng Diyos. Mga kapatid, yun po yung sa maraming hindi nila naiintindihan ito. Sa maraming hindi nila nauunawaan ito. Akala lang nila ang pagsalubong ay event na kailangan gawin ng isang relihiyon, na kailangan magtipon-tipon, nang walang conviction kung yung ginagawa nila ng malinaw yung purpose o yung dahilan. I hope dito po sa ating pong pagtitipon, kaya natin pinipilit na maunawaan ang katotohanan ng Ebanghelyo. Kasi ayaw ko na mawalan kayo ng trust o mawalan kayo ng confidence sa inyong ginagawang pagsamba sa ating Panginoon. Gusto po natin magkaroon po tayo ng malinaw na purpose kung bakit po tayo nagsasagawa ng ganitong gawain at kung bakit ba natin pinapahalagahan ang mga pagsamba natin para sa ating mga Panginoon, para sa ating Panginoon sa Kristo. Mga kapatid, napakahalaga ng patotoo na ito na si Kristo ay nabuhay muli. Dahil nakikita sa atin, mga kapatid, ang katotohanan ng resurrection ni Christ sa pagbabago ng ginawa ng Diyos sa atin. Ang mga Kristiyano, mga kapatid, ang tunay na witness sa pagkabuhay ni Kristo. Kung paano sila, Mary, ang mga babae ng mga alagad ng Panginoon na faithful, no? Kung aaralin natin, faithful sila na mga tagasunod na babae ng ating Panginoong Jesucristo. Naniniwala rin ako na lahat ng mga totoong believer ay faithful sa ating Panginoong Jesucristo. At sila mismo yung witness sa pagkabuhay na muli ni Kristo. Tayo po yung patotoong buhay, no? Kung bakit ang pagiging born again, ang pagiging ang pagkakaroon natin ng eternal life at yung pagpapatawad ng Diyos sa atin ay naranasan natin. Dahil yan sa ating Panginoong Jesucristo. Pangalawang na ipinapakita ng mensahe ng pagkabuhay ng muli ni Kristo sa atin, hindi lang yung patunay nito, kundi yung pangako nito. Ang big promise. Ano yung promise, mga kapatid? Sa verse 5 and 8, mismo ang Noel ang nagpaalala sa mga babae kung ano yung pangako ng Panginoong Jesucristo. Sabi dito, sinabi ng Noel sa mga babae, huwag kayong matakot. Alam kong hinahanap ninyo si Jesus na ipinako sa krus. Wala siya dito dahil nabuhay siyang muli tulad ng sinabi niya sa inyo. Yung salitang tulad ng sinabi niya sa inyo, merong sinabi ang Panginoong Jesucristo sa kanila nung hindi pa inuusig at hindi pa pinatay ang ating Panginoong Jesucristo. Nagbanggit na siya tungkol sa kanyang kamatayan at sa kanyang muling pagkabuhay. May pangako yan, mga kapatid, sa mga sumusunod sa ating Panginoong Jesucristo. Halika kayo, tingnan ninyo ang pinaglalagay
Galilea. Doon ninyo siya makikita. Tandaan ninyo ang sinabi ko sa inyo. Kaya dami-dami silang umalis sa libingan at kahit natatakot sila, masaya pa rin sila sa ibinalita sa kanila ng anghel. Patakbo nilang pinuntahan ng mga tagasunod ni Jesus upang ibalita ang pangyayari. Mga kapatid, pagkatapos na makita ng mga babae, ng mga tagasunod na babae ni Kristo, ang katotohanan na si Kristo ay wala sa libingan at siya'y nabuhay ng muli, pinaalala ng anghel ang salita ng Panginoon, yung salita ng Panginoon na ipinangako sa kanila na siya ay muling nabuhay. Sabi ng Matthew chapter 16 verse 21, ito po yung promise na nakalimutan ng mga alagad, yung pangako na ito. Yung sinabi ng anghel tulad ng sinabi niya sa inyo. Ano yung sabi ng Matthew chapter 16 verse 21 sa mga alagad? Mula noon, ipinaalala ni Jesus sa mga tagasunod niya na dapat siyang pumunta sa Jerusalem at dumanas ng maraming paghihirap sa kamay ng mga pinuno ng mga Hudyo, ng mga namamahalang pari at ng mga tagapagturo ng kautusan, at siya'y ipapapatay nila. Pero sa ikatlong araw ay muli siyang mabubuhay. Kung babasahin natin yung mga sumunod pang mga talata, diyan po sinabi ni Kristo, ni Peter kay Jesus na hindi pwedeng mangyari yun sa kanya. Yung usikin at mamamatay. At diyan din i-rebuke ni Jesus Christ si Peter, na tinawag niyang Satanas, na humahad lang sa plano ng Panginoon. Ano po ang ibig sabihin nito, mga kapatid? Ibig sabihin po nito ay para patunayan ang pangako ni Kristo sa mga naniniwala sa Kanya. Hindi lang sa mga disciple, kundi sa mga believer noon at sa mga sumunod na henerasyon at sa henerasyon natin ngayon at sa susunod pang henerasyon. Ang promise sa resurrection ni Christ ay para sa lahat ng mga naniwala sa Kanya sa muling pagkabuhay niya. At ang sino man pong naniniwala na si Kristo ay siyang muling pagkabuhay, ay bubuhayin din daw siya muli. Tingnan niyo po sa John chapter 11, verse 25 and 26. Ito yung si Lazaro ay namatay. At ito yung sinalita ng Panginoon sa mga kapatid ni Lazaro na kung paano na kung ang sino man ang sumampalataya kay Kristo ay bubuhayin muli. Sabi sa verse 25 ng John chapter 11, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sino man sumasampalataya sa akin, kahit mamatay, ay muling nabubuhay. Verse 26, sino man nabubuhay at sumampalataya sa akin, ay hindi mamamatay kailanman. Sa magandang balita, Biblia ko ito kinuha. Sabi sa verse 25, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Pinapakilala ni Jesus ang kanyang sarili na siya yung muling pagkabuhay at ang buhay. Na ibig sabihin sa kanyang sinabi sa talatang ito, ang sino man ang kay Kristo, ang sino man ang sumasampalataya kay Kristo, ay may buhay na walang hanggan. At siya ay bubuhayin muli pagkatapos ng kamatayan niya. At ito pa, hindi lang yung promise pag namatay ka bilang isang believer, ay bubuhayin kang muli ng Panginoon sa Kristo gaya ng ginawa ng Diyos kay Christ. Ano pa yung sinabi niya? Kahit pala nabubuhay pa ang mananampalataya na sumasampalataya kay Kristo, sabi ni Christ, hindi na daw siya mamamatay kailanman. Nakita niyo po sa verse
verse 26. At sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin, sabi ni Christ, ay hindi mamamatay kailanman. So ano po yung ibig sabihin dito ni Christ? Hindi na ba tayo mamamatay bilang believer? Sa katawang panlupang ito na ikaw ay mananampalataya, hindi ka na mamamatay kailanman. Yun ba yung ibig sabihin niyon? Mga kapatid, hindi po, mamamatay pa rin tayo. Mamamatay pa rin tayo, pero yung sinasabing hindi na mamamatay kailanman, yan po yung hindi na tayo parurusahan dahil sa ating mga kasalanan. Romans chapter 8 verse 1. Na ngayon ay wala ng hatol sa mga sumasampalataya kay Kristo, sa mga lumalakad sa Espiritu. Bakit hindi na tayo parurusahan sa ating mga kasalanan na nagdadaraman ka sa sinasabi ni Kristo na hindi na tayo mamamatay kailanman kahit nabubuhay tayo? Dahil yun ang promise ni Christ sa lahat ng mga sumampalataya kay Kristo, na sila'y pinatawad ni Kristo, tinubos ni Kristo sa kanilang mga kasalanan. Ephesians chapter 1 verse 7, sabi dito, sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, tinubos tayo, na ang ibig sabihin ay pinatawad ang mga kasalanan natin. Mga kapatid, ang resurrection ay isa pang pagpapakita ito ng ating justification. Biro nyo, sa kabila ng pagiging yung term na legal sa pagiging kriminal natin dahil sa ating pagkakasala sa Panginoon, na deserve natin sa death penalty. Pero ang Diyos ay nagbigay po ng pardon sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak, upang tayo na mga kriminal na nasa death penalty ay hindi na makatulad ng kamatayan dahil sa ginawa ng Panginoong Jesucristo sa atin sa krus ng Kalbaryo. Kung ikaw ay sumasampalataya at naniniwala sa ginawa na iyon ni Kristo sa mga kasalanan mo. Mga kapatid, ito po yung ito po yung pangako na kahit nabubuhay ay pwede mo pang hawakan. Kaya tama po yung sinabi ng 1 Corinthians chapter 15 na ang kamatayan ay yung kamatayan ay wala ng kapangyarihan sa mga sumasampalataya kay Kristo. Wala na yung fear, dahil kay Kristo, tinubos ang lahat ng ating mga kasalanan. Yung mga nagawa natin, ginagawa natin, at sa magagawa pa natin kasalanan, mga kapatid, lahat ng iyon ay bayad ni Kristo. Paid lahat ni Christ ang mga kasalanan natin. Kung hindi nabuhay na mabuli si Kristo, hindi pa nababayaran ng ating mga kasalanan. Mananatili tayo patay, kailanman. Dahil wala palang Kristo na namatay, inilibing, at muling nabuhay. Mga kapatid, yan ba yung pinangahawakan ng pangako sa ating Panginoon sa Kristo? Maraming mga professing Christian na ayaw niya yung pangako na ganito. Ang gusto nila pangako, yung pangako na kung saan yung temporal ba. May promise din naman talaga si Christ na bibigyan ng mga temporal na bagay ang mga tao nagtitiwala sa kanila. Gaya po ng paniniwala na si Kristo din nagpapagaling sa karamdaman. Temporal lang po yun. Na pwede niyang gawin ni
kay Kristo. Yan ang sabi niya sa Romans chapter 4, verse 24 and 25. Sabi dito, kundi para rin sa atin, tayo rin ay itinuring ng Diyos na matuwid kung sumasampalataya tayo sa Kanya na muling bumuhay sa ating Panginoong Jesus. 25, pinatay si Jesus dahil sa ating mga kasalanan at muling binuhay para tayo rin ay ituring na matuwid. Hindi ka naging matuwid dahil ikaw ay gumawa ng magandang gawa nang ikaw ay sumampalataya kay Kristo ng hindi ko. Itinuring kang matuwid dahil mismo sa ginawa ni Kristo yan nang ikaw ay maniwala sa ginawa niya para sa iyo. Kaya pala mga kapatid, sinabi na pagkatapos niyang mamatay at sa loob ng 3 araw ay mamubuhay siya para sa katuparan ng pag-aanong ganap ng Diyos sa mga mananampalataya. Mga kapatid, kung itinuturing mo ng Diyos na nagpatuwid sa iyo dahil ikaw ay sumampalataya sa Kanya ng Diyos ang siya muling bumuhay sa ating Panginoong Jesucristo, gaya ng sinabi ni Christ sa John chapter 11, verse 25 and 26, mangyayari sa iyo ang dating Panginoon. Mga kapatid, hindi ko pwedeng ituro sa inyo kung kailan mangyayari pagkatapos natin mamatay, ay bubuhayin tayong muli. Kasi may usapin yan patungkol sa eschatology. So, mahabang issue yan, pero tiyak lang po tayo pag namatay ang believer, kung ano ang nangyari kay Christ, ganun din ang mangyayari sa iyo. Praise be to God. Kanina binasa ni Paul, yun ang blessed hope ng mga believer, no? Nanghihintay nila sa ating Panginoon na sa pagbabalik ni Kristo, sila ay bubuhayin din. Mga kapatid, yan ang promise ni Christ na sana gusto kong panghawakan. Pangatlo at ang panghuli, may pinapakita sa atin ang mensahe ng pagkabuhay ng muli ni Kristo ay ang pagtitipon. Verse 9 and 10. Sabi dito, pero maya-maya, sumalubong sila ni Jesus sa daan at binati. Lumapit sila kay Jesus. Niyakap ang kanyang mga paa at sinamba siya. Sinabi sa kanila ni Jesus, huwag kayong matakot. Puntahan ninyo ang aking mga kapatid at sabihin sa kanila na pumunta sila sa Galilea, doon nila ako makikita. So pagkatapos na sabihan sila ng anghel ng Panginoon na si Kristo ay nabuhay na muli at pinapunta sila, yung mga babae alagad ng Panginoon Jesucristo, para sabihin sa mga tagasunod ni Kristo na mapunta sa Galilee dahil nandoon si Kristo. So habang patungo ang mga babae na tagasunod ni Kristo, sinalubong sila ni Jesus. Verse 9. Mga kapatid, hindi pa po nagbabago ang araw noon. Sunday pa rin yan. Mga kapatid, Sunday pa rin yan ng madaling araw. Kung susundin po natin yung istorya. Sabi dito, pero maya-maya, sinalubong sila ni Jesus sa daan at binati. Sabi ni Christ, lumapit sila kay Jesus. Niyakap ang kanyang mga paa at sinamba siya. Mga kapatid, ito yung first day of the week. Ito yung unang araw, mga kapatid, ng pagkikita ng babae kay Kristo. Very emotional. Bakit natin nasabing very emotional? Pero nyo, pagkakita nila kay Jesus, anong ginawa? Niyakap at sinamba. Alam nyo, kung si Kristo ay hindi Diyos, re-reviewin ang mga babae nito. Dahil bawal na bawal sa mga Hudyo na sila isasamba sa hindi tunay na Diyos. Kung si Kristo ay hindi tunay na Diyos, dapat i-review, sinuway ni Kristo ang mga tagasunod niya, mga babae. Pero hindi, mga kapatid, kasi si Jesus mismo
ay talagang Diyos. Nararapat siyang i-worship, nararapat siyang sambahin. O mga kapatid, bakit Sunday na ang pagsamba? Hindi na Sabado na tulad ng mga ginagawa sa lumang buhay. Diba sabi natin, lahat ng araw ay mahalaga. Lahat ng araw ay pagsamba dahil kay Kristo. Pero mga kapatid, ang unang araw, ang espesyal dahil ito ang araw na pagkabuhay na muli ni Kristo. Kaya ang Sunday sa mga Christian, sa panahon ng mga disciples, sa panahon ng mga alagad, ang kanilang pagtitipon ay ginawa na nila tuwing araw ng linggo. Yan po yung history. Bakit tayo nagse-celebrate ng Sunday, hindi na Saturday? Kasi ito na po yung ipinakita sa bagong tipan na ginagawa ng mga unang mananampalataya ng Panginoong Jesucristo. Ginagawa na nila ang kanilang pagtitipon tuwing unang araw ng linggo. Hindi na ika-anim o hindi na ika-pitong araw. Hindi na Sabat. At hindi rin nila tinawag ito ng Christian Sabbath. Mga kapatid, yung ating pag-worship ng Sunday, hindi siya Christian Sabbath. Hindi Christian Sabbath ang tawag doon. Kundi the Lord's Day. Magkaiba ang Christian Sabbath sa the Lord's Day. Araw ng Panginoon. Tingnan niyo po sa mga gawa, Kabanatang 20, ang talakay 7. Sabi po dito, nang unang araw ng Sanglinggo, kami nagkatipon upang magpira-piraso ng tinapay. Si Pablo ay nangaral sa kanila hanggang hating gabi, sapagkat aalis na siya kinabukasan. So, ang kanilang pagtitipon ay ginawa na nila ng unang araw ng Sanglinggo. Ngayon ay araw ng linggo. Kaya mga kapatid, ang resurrection ay resurrection na unawa sa atin na ang pagtitipon natin, kaya Sunday ay araw ito ng resurrection ng ating Panginoon. Nang mabuhay muli si Kristo, ang araw na iyon ang ginawa na nila ng araw ng Panginoon, hindi na Sabado. Mga kapatid, pag binasa po natin ang bagong tipan, wala na tayo mababasa sa bagong tipan na Sabado pa rin ang pagtitipon. Wala na po yun. Sa lumang tipan lang po binanggit ang Sabat, pero pagdating ng bagong tipan, wala na pong utos o kuman na kailangan Sabat pa rin. Magtitipon-tipon ang mga Kristiyano. Yun nga ang dahilan kung bakit si Kristo ay namatay, inilibing at muling mabuhay para ang lahat ng ceremonial law, ay si Kristo na ang maging pagsamba ng mga Kristiyano. Makikita pa natin yung patutuon niyan sa John chapter 20. Tingnan po natin yung John chapter 20, verse 19 hanggang 28. Mahaba lang po yung kasi gusto natin po itong ipaunawa. Nakita natin talaga yung proof na bakit mahalaga ang resurrection ni Christ at bakit mahalaga ang pagtitipon-tipon natin. Tingnan niyo po yung John chapter 20, verse 19, sabi dito, nang takip-siling na ng araw na iyon, nagsama-sama ang mga tagasunod ni Jesus. Ikinandado nila ang mga pinto dahil sa takot sa mga pinuno ng mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila at sinabi, sumainyo ang kapayapaan. Alam niyo, napakasarap nitong marinig sa ating Panginoon na habang nagtitipon-tipon sila, biglang papasok sa kanilang pagtitipon ng Panginoon at magsasabi sa kanila, sumayin niyo ang kapayapaan.
Pagkasabi niya nito, pinakita niya ang sugat sa mga kamay at tagiliran niya. Labis na natuwa ang mga tagasunod nang makita ang Panginoon. Muling sinabi ni Jesus sa kanila, sumayin niyo ang kapayapaan. Kung paano sinugo ako ng Ama, kayo ay sinugo ko rin. Pagkasabi niya rito, hiningahan niya sila at sinabi, tanggapin ninyo ang banal na Espiritu. Kung patatawagin ninyo ang kasalanan ng isang tao, pinatawad na siya ng Diyos. At kung hindi ninyo patatawagin ang kanyang kasalanan, hindi rin siya pinatawad ng Diyos. Tingnan niyo po yung pagpapatuloy natin. Si Thomas, ang tinatawag na kambal, na isa rin sa dalawang apostol ay hindi nila kasama noong nagpakita sa Jesus. Kaya binalita nila sa kanya na nakita nila ang Panginoon. Pero sinabi niya sa kanila, hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita ang mga sugat ng pagkakapako sa mga kamay niya. At mahipo ang mga ito, pati na ang sugat sa kanyang tagaliran. Verse 25, tingnan niyo po yung araw. Makalipas ang 8 araw. Ano na po, pagkalipas ng 8 araw, ano na po, Sunday na naman. Di po ba? Nagtipon ulit ang mga tagasunod ni Jesus sa loob ng bahay. Kasama na nila si Tomas. Kahit nakatanda ang pinto, dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila at sinabi, sumayin niyo ang kapayapaan. Sinabi ni Jesus kay Tomas, tingnan mo ang mga kamay ko, hipuin mo, pati na rin ang aking tagiliran. Huwag ka nang magduda, maniwala ka na. Sinabi ni Tomas sa kanya, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi ni Jesus sa kanya, naniniwala ka na ba dahil nakita mo ako? At ito yung sabi ni Christ, mapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. Mga kapatid, sa event ng mga pagtitipon ng mga alagad during that time ay unang araw ng Sanlinggo sa kanilang pagtitipon ay nagpapakita ang ating Panginoon. Kaya mga kapatid, ang araw ng Panginoon sa pagtitipon ay mahalaga para sa mga believer dahil ito ang araw na kung saan sa mga tala, sa banal na kasulatan ay doon nagpakita ang ating Panginoon sa kanyang mga disciple. Mga kapatid, biro niyo po sa ating mga pagsamba, kaya pala tayo ay confidence na kasama natin ang Diyos. God is with us. Di ba naalala nyo? Kaya God is with us. Ano? Dahil si Christ ang Emmanuel, Matthew chapter 1 verse 21. Kaya yung worship natin, hindi na yung worship na katulad sa Old Testament na masasabi natin na ginagawa na lang ng mga Hudyo during that time. Yung mga ritual na dapat nilang gawin sa kanilang pagsamba. Pero tayo, na mga Christian, na mga believer, hindi na ritual. Dahil ang lahat ng ritual ay tinapos na ni Cristo sa krus. At pinatunayan niya yan nang siya'y muling nabuhay. Kaya mga kapatid, ang Sunday ay special day ng pagtitipon ng mga believer. Kung believer ka, dapat huwag kang mawawala sa pagtitipon. Gaya ni Thomas. Nabasa niyo? Si Thomas, nung wala siya sa pagtitipon ng Sunday, na-miss niya yung message ng Panginoon sa kanya. At ang natupot si Thomas, nagdududa pa rin. Hindi pa rin siya naniniwala. Alam niyo, isa yun sa problematic sa mga professing Christian. Hindi ko sinasabing si Thomas ay professing Christian dahil siguro hindi pa nagsisikin sa kanya na totoo na buhay na maguli si Kristo. Kaya hindi niya pinaniwalaan na si Kristo ay nabuhay ng muli. Hindi ako naniniwala na ang isang tawang matay ay muling nabuhay. No? Kaya, nung time na yun, nawala si Tomas. Ano? Sino ang una niya agad na prospect na pinuntahan? Yung mga makagduda. No? O Tomas, eto ngayon, ilagay mo ang iyong daliri sa mga butas ng aking palad at sa butas ng aking kadiliran. Nang makita ni Thomas ang Panginoon sa Kristo, ano ang sabi
Panginoon ko at Diyos ko. And then, may tanong na naman si Christ kay Thomas, naniniwala ka na ba dahil nakita mo ako? Pero sabi ni Kristo, mas mapahalaga ang naniniwala na hindi siya nakita. Mga kapatid, naniniwala ka ba kay Kristo na siya'y namatay para sa iyo at tiniling bilang katunayan na ikaw na sumampalataya sa Kanya na namatay sa iyo ay pinalo niya. At yung kanyang pagkabuhay na muli, yan ay pangako niya na ikaw ay may eternal life sa buhay mo. Pinaniniwalaan mo ba ito? O pinagdududahan mo? Kung nagdududa ka, sana dalawin ka ng Panginoon sa pamamagitan ng mensahe ng Panginoon. At kung hindi ka pa rin nagdududa, at kung hindi ka pa rin maniniwala at nagdududa ka pa rin, huwag ka sana masumpungan na mamalay ka nang hindi ka naniniwala kay Kristo. Dahil sabi ni Kristo, ang mga buhay ng mundo ay ang mga sumampalataya sa Kanya. Mga kapatid, sa aking pagtatapos ng mensahe na ito ng ating Panginoon, gusto kong maalala ninyo yung tatlong mensahe ng Panginoon sa atin tungkol sa pagkabuhay ng mundo. Pagkabuhay ng mundo ni Kristo ay simbolo ng ating regeneration. Lalakad tayo sa bagong buhay dahil binago tayo ng Diyos. Kaya mga kapatid, hindi ko laro-laro lang ang pagsasabi na ako'y sumasampalataya kay Kristo. Nakakalungkot, maraming nag-profess na mga Kristiyano na hindi ko po alam na iintindihan ba nila o hindi. Na nauunawaan ba nila na hindi ang paraan ng kaligtasan ay magpa-member ka lang sa church? Ligtas ka na? Hindi. No? Ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng iyong pagpuproklama ng pananampalataya mo kay Kristo. At kasunod nun ay ang pagbabagong ginawa ni Kristo sa buhay ng isang mananampalataya. Kaya nga siya ay pinanganak na muli, kailangan niyang mabago. At ang Diyos may panganak sa Kanya at may paano sa Kanya. Pangalawa, pagkabuhay ng muli ni Kristo ay atin ang pangako. Ano yung pangako? Na kailanman ay hindi na tayo makakarusahan. Sabi ng John chapter 3 verse 3, kailangan tayo ay malupanganak na muli sapagkat hindi natin makikita ang kahalagaan ng Diyos. Ang pangatlo, ang pagkabuhay ng muli ni Kristo, mga kapatid, ay pagtitipon. Kaya yung object ng ating pagsamba, mga kapatid, sa ating iglesia ay ang ating Panginoong Jesucristo at tayo ang Kanyang iglesia. Mga kapatid, lagi po naman natin itong alalahanin habang nabubuhay tayo. Buhay ang ating pag-asa. Amen po? Buhay ang ating pag-asa. Buhay ang ating Kristo. At dahil doon, dapat si Kristo lamang ang mabigyan natin ng kalwalatian sa buhay natin na binago, sa pangako natin na pinangahawakan sa Kanya, at sa ating pagtitipon na si Kristo ang dahilan ng ating